Deklarasyon ng State of Calamity sa Cebu City gagamitin para makapaganda at matugunan ng lungsod ang banta ng posibleng matinding pagbaha. Si Ninya Oliverio ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Opisyal nang idineklara ng Cebu City ang state of calamity sa pamamagitan ng isang resolusyon na inaprubahan ng Sangguniang Panlunsod. Isa sa mga prioridad ng LGU ang pag-aalis ng mga banlik o desilting sa mga ilog na siyang tinaguriang isa sa mga rason sa pagbaha noong nakaraang linggo. Well, ang goal sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office that it would not affect or it would not create more impact to the Cebuanos due to heavy downpour or flooding. We already identified those rivers, but still they need for desilting. Sa ngayon, wala pang timeline kung kailan malilift ang state of calamity sa lungsod kahit walang direktang epekto ang bagyo dito. Ang pagdeklara ng state of calamity ay nag-ugat sa sobrang pagbaha sa iba't ibang bahagi sa Cebu City na dulot ng habagat na siyang nagbigay ng malakas na hangin at pag-ulan sa lungsod. Kaya gisigol din mapagod ni Oscar, because si Oscar Tabada nga this will continue from now until December. Napay mga, I think there were about 10 bagyos, or it's fairly ginagmay, but it will give us some inconveniences like rain, hangin na ginagmay. So it will bring this kind of flooding again. So what they were thinking is that I think we need to declare a calamity so that we could have some preparations ba na makakita kag kana bitawng hayag nga makagamita og funds within the calamity budget para makagamit nato for for equipment rental siguro nung sa equipment na wala. Nauna nang inirekomenda ng Disaster Office ng lungsod ang pagdeklara sa state of calamity upang mapaghandaan ng LGU ang mga dapat nitong gawin sa oras ng kalamidad at mga bagyong tatama sa Pilipinas. Mula sa PTV Cebu, Ninya Oliverio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.